Alam kung naalala niyo pa na sa petsang ito, March 15, ay nag-lockdown ng ating bansa, ang Pilipinas, dahil sa COVID-19 pandemic. At yon ay noong March 15, 2020. At sino ngang makapagsasabi na dadatnan tayo ng bagay na ito? Kung ang ganitong mga pangyayari ay tila bumibigla sa atin, sa lahat ng tao, papaano pa sa araw ng Panginoon? Pero hindi dapat ganito sa mga Kristiyano. Kung ang araw ng Panginoon ay tila sorpresa sa iba, hindi dapat ganito sa atin. Sa ating pagpapatuloy ng ating serye na sinimula ng nakaraang linggo, muli ay samahan niyo kung buksan ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 5. Ang tutunghayan lang po natin ay mula talatang 4 hanggang 8. 1 Thessalonians chapter 5, verses 4 to 8. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibasay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sa ating nakaraang mensahe, kaugnay sa oras o mga panahon ng araw ng Panginoon, nakita natin na hindi na raw kailangang sulatan pa ang mga mananampalataya dito sa Tesalonica kung papaanong hindi nila naunawaan ang mangyayari o kahihinatnan sa kanilang mga namatay, subalit hindi sa mga bagay na ito. Sinabi natin na ito'y naunawaan nila ng lubos. Sa pangangaral ni Pablo, kasama ang kanyang missionary team, ay naging malinaw ang pagtuturong ito. Ang sinabi dito ay, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam. Pansinin niyo yung pagbibigay ng katiyakan sa mga mananampalatayang ito na kanyang sinusulatan, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Ay gustong ipakita dyan na wala talagang nakakaalam ng oras o sandali ng araw na yon. Bagaman merong mga tanda, ngunit walang saktong oras o sandali ng araw na ito. Alam nyo, sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, isang binigyan niya ng pansin doon. Mamaya mas makakita pa natin yung patungkol nga sa pag-asa na meron sila patungkol sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. Bago daw mangyari yon, dadating yung man of sin, man of lawlessness in 2 Thessalonians chapter 2. So, isa yon marahil sa, yun yung isang malinaw na binanggit ni Pablo sa mga tanda. Ngunit sa mismong oras ng araw na yon ay walang nakakaalam. At ganyan nga ang magnanakaw. Alam natin ang magnanakaw ay hindi natin malalaman kung kailan siya magnanakaw, hindi natin alam kung kailan siya aatake, at iyan mismo ang naging pagtuturo ng Panginoong Jesus. Kaugnay sa bagay na ito, kaugnay sa kanya mismong pagdating, kaya ipinapakita doon ang kahalagahan ng paghahanda. Pero ang isang mapapansin nyo dito, kung papaanong ang mga tao na inilarawan dito ni Pablo na mga nasa dilim ay mabibigla o masusurpresa sa araw na iyon gaya sa magnanakaw, hindi tayo ganito. Maalala nyo sa ating nakaraang mensahe
na bigla daw darating sa mga taong ito ang pagkawasak. Sa kabila na sinasabi nila na kapayapaan, katiwasayan, doon biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Pero hindi ganito sa atin. At ito'y napakagandang katiyakan sa atin mga kapatid. Kaya dito ay nais kong ibigay ang simpleng mensahe dahil ang mga Kristiyano ay hindi sa kadiliman, sa halip mga anak ng liwanag, walang pagkabigla sa araw ng Panginoon. Grabing katiyakan to mga kapatid. Dahil ang mga Kristiyano ay hindi sa kadiliman, sa halip mga anak ng liwanag, walang pagkabigla sa araw ng Panginoon. Hindi ka masusurpresa. Nabanggit ko noong isang linggo na sa halip na ang sabihin ni Pablo ay ang muling pagparito ng Panginoon, ang sinabi niya ay araw ng Panginoon, Day of the Lord. Ito nga ay mula sa lumang tipan, may larawan sa lumang tipan na kung saan ay lumalarawan sa gagawing pagliligtas ng Panginoon, subalit gayon din paghahatol. Yun yung dalawang bagay na yon. Pamilyar tayo yung sa lumang tipan, maraming binanggit doon, yung Day of the Lord, ang maiisip nyo agad dyan ay ang may darating na pagliligtas mula sa Panginoon kay Yahweh na gagawin sa kanyang bayan, subalit gayon din paghahatol sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. At may larawan iyan sa unang pagparito ng Panginoong Hesus. Sa unang pagparito ng Panginoon ay dumating ang pagliligtas, dumating ang kaligtasan, ngunit gayon din ay yung paghahatol. Pero ang kalubusan nito, yung tinatawag na ng mga commentator na high drama, yung climax, ay sa muling pagparito ng Panginoon. Kaya sana ay hindi tayo parang nasasapatan na lamang sa kaligtasan na meron tayo. Totoo yan. At yan yung mga sinasabi natin na tinatamasa natin. At totoo yan na tinatamasa natin ang kaligtasan. Subalit wala pa yan sa kalubusan. Lulubusin pa yan. At yun nga ay sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bilang hindi sa kadiliman, sa halip mga anak ng liwanag, ano ang dapat nating gawin? Habang naghihintay sa araw na yon, sa araw mismo ng Panginoon. Dalawang bagay na kung tingnan natin. Una, hindi namumuhay katulad ng nasa kadiliman. Hindi namumuhay katulad ng nasa kadiliman. Sa halip pangalawang bagay, namumuhay sa mga biyaya kay Hesukristo. Namumuhay sa mga biyaya kay Hesukristo. So ito yung dalawang bagay na mahalagang maintindihan natin. Darating ang Panginoong Hesukristo sa pangalawang pagkakataon, subalit si Pablo mismo ay sinabi, meron kayong dapat gawin. So unang bagay ay hindi namumuhay katulad ng nasa kadiliman. Ang sabi ni Pablo, matapos niyang ipakita na subalit hindi kayo mga nasa dilim, hindi kayo mga anak ng kadiliman, sa halip mga anak kayo ng liwanag, ang sabi niya, kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba. So mapapansin nyo, yung ganda ng sinasabi dito ni Pablo. Mapapansin nyo na may tinutukoy dyan si Pablo na ibang grupo ng mga tao. Huwag tayong matulog gaya ng mga iba. May iba siyang mga tao na tinutukoy at iyan nga ay yung mga nasa kadiliman. At kung papaanong tayo ay mga anak ng liwanag, merong ganitong grupo ng mga tao. Katunayan, pwede nga daw silang tawagin ng mga anak ng gabi o mga anak ng dilim, mga anak ng kadiliman. At ang sinasabi dito ni Pablo, huwag tayong matulog gaya nila. Of course, hindi tinutukoy dyan yung literal na pagtulog, kundi yung klase o uri ng pamumuhay na meron sila. Huwag tayong matulog gaya ng mga taong ito. Alam natin kapag sinabing pagtulog, ito ay iniuugnay sa gabi. Halos lahat ng tao ay natutulog sa gabi. At hindi lamang itong sinasabi ni Pablo,
sinabi din dito na tayo daw ay maging handa at magpakatino. Ano namang pinapakita dyan ni Pablo? Gusto namang ipakita dyan na huwag tayong magpakalasing. Yung sinabing be sober ay kabaliktaran niya ng paglalasing, at ang paglalasing ay iniuugnay din sa gabi. At yan ang sinasabi mismo ni Pablo, yung pagtulog, paglalasing. Sinabi sa talatang 7 na nakakabit sa gabi. So ang gusto lamang sabihin dyan ni Pablo, kung ang mga taong ito ay nagpapakaabala, walang pakialam sa araw ng Panginoon, hindi daw tayo dapat ganito. So habang naghihintay sa araw ng Panginoon, ang mga Kristiyano ay inaasahan na hindi mamuhay katulad ng nasa kadiliman. Nabanggit ko na kapag gabi, ang karaniwang ginagawa ng tao ay matulog at maglasing. Siguro kahit gawin niya ng tao sa araw, ay hindi yan yung karaniwan. Lalo pa sa panahon nila. Ngayon siguro may mga tao na kahit gabi ay o kahit araw ay tulog at kahit araw ay lasing. Marahil ganyan ang pagkakaiba. Pero sa kanilang panahon ay ganun ang karaniwang ginagawa ng tao. At kahit ngayon, kapag sinabing ang pagtulog at paglalasing, ay laging iniuugnay sa gabi. At ang mga taong ito ay lumalarawan kung sila ay walang ginawa, ang ginagawa nila ay matulog sa gabi at maglasing sa gabi. Larawan na ang kanilang buhay ay nasa mundo, larawan na ang kanilang buhay ay walang pag-iisip sa araw na ng Panginoon, gagawin nila ang kanilang gustong gawin. Subalit, ang simpleng sinasabi ni Pablo, hindi kayo ganon. Nung isang linggo, nakita natin na may mga taong nagpapakampante sa kanilang buhay. Sino itong mga taong ito na nagpapakakampante sa kanilang buhay? Hindi nila iniisip na may darating sa kanilang kapahamakan. Yun nga yung sinabi ko kanina na habang ang mga taong ito ay sinasabing kapayapaan at katiwasayan, biglang darating sa kanila ang kapahamakan. At mayroong ganyang mga tao, subalit na sinasabi ni Pablo, hindi kayo ganon. Sa Kabanata 2, talatang 11 hanggang 12, sinabi na ni Pablo kung anong klaseng buhay ang dapat nilang gawin. Ang sinasabi ni Pablo doon ay sa panahon na naroon siya sa Tesalonica, ganito raw ang itinuro sa kanila. Pansinin niyo ang sinabi diyan, gaya ng inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang mga anak, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalatian. Yan ang ginawa ni Pablo sa kanila. At kung maalala nyo lamang yung ating unang mensahe sa ating nakaraang serye na pinamagatan nating buhay na kalugod-lugod sa Diyos, ito ay may kinalaman sa pagpapakabanal. Alala nyo yung chapter 4, verse 1 and following. At isa yon sa mga pinaka-concern ni Pablo sa kanyang unang sulat dito. Maalala nyo na bagaman lumalakad sila ng tama at namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, subalit higit pa raw dito ang kanilang gawin. At ano yung isa sa mga dapat nilang higit pang gawin? Yun na yung may usapin sa pagpapakabanal. At ito yung nais ni Pablo na gawin ng mga mananampalataya dito sa Tesalonica. Kung paano ang mga taong nasa kadiliman ay larawan ng kawalan ng kabanalan, hindi raw tayo ganito. Napakasimple ng sinasabi dito ni Pablo. At ito'y magandang paalala sa atin mga kapatid. Huwag nating isipin na hindi tayo masusurpresa, hindi tayo mabibigla sa araw ng Panginoon. Totoo yan. Iyon ay doon sa naghahanda.
Kung ayaw mong mabigla o masurpresa sa araw ng Panginoon, na gaya sa magnanakaw, maghanda ka. Dapat namumuhay ka ng nararapat sa katulad sa isang naghihintay sa araw ng Panginoon. Pansinin niyo muli yung salitang ginamit dyan, magpakatino. Kabaliktaran sa pagiging lasing. At hindi lang naman talaga gustong sabihin dyan ni Pablo na basta wag kayong magpakalasing. Hindi lamang ganun kasimple ang gusto niyang sabihin dyan. Sa halip, ang gusto pang sabihin ni Pablo, mag-isip kayo ng tama. Eh siyempre kung ikaw nga naman ay lasing, hindi ka makakapag-isip ng tama. Kaya yung hindi pagiging lasing, iyan yung nakapag-iisip ng tama. At napakahalaga nito para sa mga Kristiyano. Pamilyar din tayo sa mga taong tinatawag na humaling sa isang bagay. Humaling sa kapangyarihan, humaling sa kayamanan. Subalit may mga tao din na humaling sa kasalanan. Ito yung mga tao na nagpapakalublob sa kasalanan. Hindi tayo dapat ganito mga kapatid. Ang hamon sa atin ay bilang hindi sa kadiliman, sa halip mga anak ng liwanag, mamuhay tayo ng nararapat o angkop dito. Hindi natin pwedeng pagsamahin ng dalawang bagay na to, kadiliman at liwanag. Ang mga bagay sa kadiliman ay para sa kadiliman at ang mga bagay sa liwanag ay para sa liwanag. At ganito dapat mag-isip ang mga Kristiyano sapagkat ganito ang katatayuan natin. Hindi mo pwedeng sabihin na anak ka ng liwanag, subalit namumuhay ka sa dilim. Napakaraming bahagi sa banal na kasulatan, itong ganitong pag-iiba. Ang sabi ng Panginoong Hesus mismo sa John chapter 8 verse 12, muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Kung makakita nyo yung pag-iiba sa buhay ng mga Kristiyano at sa buhay ng mga hindi Kristiyano. Sinabi pa ni Juan sa kanyang unang sulat, Kabanata 1, talatang 5 hanggang 6, "At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan." Napakaganda mga talata ito bilang pagsusuri sa atin. Ang sabi pa ni Pablo sa Efeso 5, talatang 8, "Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon." At ang sabi pa niya, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Mapapansin niyo mga kapatid, napakaliwanag ng salita ng Diyos patungkol dito at nagpatuloy pa nga si Pablo dito at nais ko pa rin basahin bagaman medyo mahaba, subalit napakagandang passage ito para mas makita natin itong pag-iiba ni Pablo patungkol sa kadiliman at patungkol sa liwanag. Kabanata 5 ng Efeso, talatang 9 hanggang 18, "Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin, subalit ang lahat ng mga bagay na ilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag.
Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. At bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong mga hangal, kundi inuwaan ninyo ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Mapapansin niyo mga kapatid, ang kaiba ng ating buhay sa mga taong nasa kadiliman. Kaya mismo ang Panginoong Hesus ay gayon na lamang ang paalala sa kanyang mga alagad patungkol sa kanyang mismong araw. At marami na tayong binasa nung nakaraang linggo patungkol dito at hindi ko na ninais pa na magbasa. Subalit marami yan, Matthew chapter 24, verse 43 and following, Luke chapter 12, verses 39, verse 21, at marami pang iba. At sana'y ganito natin makita ang mga bagay na ito mga kapatid. Pamilyar tayo sa mga nagpapahayag ng mga Kristiyano, grupo ng mga mananampalataya na may slogan na once saved, always saved. Ito yung mga tao, mga nagpapahayag ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, subalit ginawang lisensya ang sinasabing katiyakan ng kaligtasan para sa kasalanan. Alam niyo, ang mga taong ito ay umaasa na isang araw ay darating ang Panginoon, subalit ang ikinatatakot ko sa mga taong ito ay kung ganito ang kanilang mga paniniwala at pamantayan, ay baka hindi sila makasama sa araw ng Panginoon na kanilang inaasahan. At sana ay walang ganitong mga Kristiyano. Sana walang isa man dito sa loob ng iglesyang ito na mag-isip na dahil mayroon siyang katiyakan ng kaligtasan, ay magpapaka-lublob sa kasalanan. Pangalawang bagay na nais kong makita natin dito ay namumuhay sa mga biyaya na meron kay Hesukristo. Sabi sa talatang 8, ngunit palibasay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Anong mapapansin nyo sa sinasabi dito ni Pablo? Inulit-uli na palibasa daw tayo ay mga anak ng araw, magpakatino tayo. Pero hindi po natapos yan si Pablo. Ang sabi niya ay isuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Anong maiisip nyo dyan? Ito yung tinatawag na triad of Christian graces. Pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Faith, love, and hope. At ito ay karaniwan kay Pablo. At mamaya iisa-isahin natin yan. Pero ang gusto ko lang makita natin dito, ito ay nakapaloob kay Hesukristo. Ang tatlong bagay na ito ay nakapaloob kay Hesukristo. Di ba dahil sa pananampalataya kay Hesukristo, tayo ay naligtas. At dahil din kay Hesukristo, kung bakit tayo ay umiibig. 1 John chapter 4, verse 9 to 10. At panghuli, dahil din kay Hesukristo, tayo ay may pag-asang tinatanaw. At yun niya ay sa kanyang muling pagparito. So habang ang Kristiyano ay naghihintay sa araw ng Panginoon, siya ay inaasahan na mamuhay o lumago sa mga biyaya na meron siya kay Hesukristo. Muli nabanggit ko na dahil sa pananampalataya kay Hesukristo, tayo ay naligtas.
At ito yung katatayuan natin ngayon. Subalit hindi ito natatapos dito. Ang inaasahan dito ay lumago tayo. Ang inaasahan sa atin ay umunlad sa pananampalataya na meron tayo. Maalala nyo na mga mananampalataya dito sa Thessalonica ay may problema sa bagay na ito. Hindi sila malago sa kanilang pananampalataya. At ang nais ni Pablo ay lumago sila sa bagay na ito. At ganito rin ang nangyari sa kanilang pag-ibig sa kapatid. Bagaman ginagawa na daw nila ang mga bagay na ito, subalit ang sinasabi pa ni Pablo ay magnais sila na lumago sa bagay na ito. Ito yung ating nakaraang serye. Chapter 4, verse 9 and following. At bagaman nga answered prayer si Pablo sa dalawang bagay na ito, nakita natin yan sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Subalit sa pagkakataong ito ay wala pa sila sa ganitong kalalagayan. Sa pagsulat ni Pablo na kanyang unang sulat sa mga taga-Thessalonica, hindi pa sila malago sa pananampalataya at sa pag-ibig. Lalo pa sa usapin ng pag-asa. At tunayan kahit sa pangalawang sulat ni Pablo, ito pa rin yung isa sa pinaka-concern ni Pablo. Ibig sabihin kung paano lumago sila sa pananampalataya at pag-ibig, subalit pagdating sa pag-asa ay hindi sila lumago. Kaya nga tinalakay pa rin ni Pablo may kinalaman sa muling pagparito ng Panginoon at tinalakay niya nga doon yung man of sin. Maintindihan niyo muna na may darating na anak ng kasalanan or man of lawlessness at doon darating ang Panginoon sa mga panahon na yon. Kaya ito yung isa sa pinakitinutukan dito ni Pablo. At ang sinasabi dito ni Pablo sa tatlong mga biyayang ito, tinatawag na Triad of Christian Graces, isuot daw nila. Mapansin yung mga kapatid, kung gaano ka ganda at kahalaga ang sinasabi dito ni Pablo. Pamilyar tayo sa tinatawag na Christian armor. Nagkaroon pa tayo ng serye mula kay Pastor Ike sa bagay na ito in Ephesians chapter 6. At ito palang baluting ito ay lalo na yung breastplate of righteousness ay merong parang gayak or dekorasyon sa harap nito na kung saan ang parang gayak na ito ay nagre-reflect sa lugar na madilim. At ito ay may larawan sa sinabi sa Isaiah 59, verse 17, na kung saan ay ipinakita doon na ang Diyos mismo raw ang nagiging gayak o dekorasyon sa breastplate of righteousness and helmet of salvation. Isipin nyo yung ganda na sinasabi dito ni Pablo. Kung bakit sinabi niya na isuot, gustong ipakita lamang niya ni Pablo na sa lahat ng pagkakataon ay dapat ay na-appreciate or dapat pinapractice ng mga Kristiyano ang mga bagay na ito, ang mga biyaya na meron siya kay Hesukristo. Yung triad of Christian graces. Kung paano dapat mong isuot yung baluti na nagre-reflect sa dilim, especially yung nasa dibdib, yung baluti, at kung paanong sa bayang Israel ay ang Diyos mismo ang siyang gayak noong baluti or yung breastplate of righteousness and helmet of salvation. Ganun sila nakikita ng mga kaaway, ay ganun din daw tayo. Kaya sinasabi ni Pablo na isuot ang mga biyayang ito. Alam niyo, ipinapakita dito yung kawalang katiyakan sa mundo. Ngayon, kung ipinapakita yung kawalang katiyakan sa mundo, saan ka makakaasa? Anong katiyakan mo sa walang katiyakang mundong ito?
Doon sa mga bagay na meron ka kay Jesucristo. You have faith, you have love, you have hope. Kung wala kang pananampalataya kay Jesucristo, ay anong inaasahan mo sa mundong ito? Kung wala kang pag-ibig na kung saan ay ginawa din sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo, anong aasahan mo sa mundong ito? Kung wala kang pag-asa na kay Jesucristo pa rin, anong aasahan mo sa mundong ito? So mapapansin nyo na ang mga biyayang ito na meron tayo kay Jesucristo, ang siyang nagsisilbing proteksyon, nagiging proteksyon ng mga mananampalataya sa walang katiyakang mundong ito. At ang gusto pang sabihin dito ni Pablo, na ang mga biyayang ito na meron tayo ay siyang nagsisilbing parang incentive, nagiging encouragement para sa mga Kristiyano na mamuhay sa kabanalan. At totoo yan, mga kapatid. Kung wala tayong ng ganyang biyaya, hindi ka mamumuhay sa kabanalan. Yan ang katotohanan sa mga Kristiyano. Bakit ka mamumuhay sa kabanalan kung wala kang mga biyaya na meron kay Jesucristo? Sa ibang salita, paano ka mamumuhay sa mga biyaya kung ikaw mismo ay walang kaugnayan kay Jesucristo? Pero dahil meron kang kaugnayan kay Jesucristo, nasa iyo ang mga biyayang yon, mamumuhay ka sa kabanalan. Pamilyar tayo sa tinatawag na pabuya o reward. Anong layunin ng pabuya o reward? Yun ay para magpupursige tayo sa isang bagay. Iba, nakakakita tayo ng mga bagay na kung saan ay nilalagyan nila ng reward. Halimbawa ay pera or kung ano pa man. Halimbawa sa anak mo. O anak, ito yung gagawin ko sa iyo, ito yung gantimpala ko sa iyo, pero gawin mo ang bagay na ito at walang masama doon. At sa punto ni Pablo ay napakahalaga nung isuot ang ang baluting ito, ang mga biyayang ito para sa gantimpala na meron ka sa hinaharap. Hindi po pwedeng meron kang gantimpala na nakaabang sa hinaharap, subalit wala kang ginagawa. Ang hamon sa atin ay bilang naghihintay sa tiyak na araw ng Panginoon, isuot o lumago ka sa mga biyaya na meron kay Jesucristo. Ang problema ng mga mananampalataya dito sa Thessalonica, meron sila ng mga bagay na kay Jesucristo, pero hindi nila masyadong na-appreciate, hindi nila masyadong napapractice. Kaya sinasabi ni Pablo, isuot nyo ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at ang inyong pag-asa ay isang helmet ng kaligtasan. Ang siyang maging helmet ng kaligtasan. At kung minsan ganito ang nangyayari sa atin, kung minsan ay nalilimutan natin kung anong meron tayo kay Jesucristo. Maalala nyo na kaya lamang mapapahamak o dadatnan ng biglang pagkawasak ang mga taong ito ay sapagkat hindi sila naghanda. Sa ibang salita ay dahil wala silang proteksyon kay Jesucristo. Wala silang proteksyon katulad ng mga Kristiyano. Ang mga taong dadatnan ng kapahamakan ay hindi mga mananampalataya. Mga masasama. Subalit hindi ganito ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay may mga biyaya. Meron kay Jesucristo. Grabing katiyakan, meron tayo kay Jesucristo, mga kapatid. At nais kong tawagin ang pansin ng mga kasama namin minsan pa ngayong umaga sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga bisita. Ang simpleng tanong sa inyo ay, anong katiyakan meron kayo sa buhay na ito?
At totoo na nabubuhay kayo sa mundong ito, subalit anong katiyakan meron kayo? Alam nyo, muling paparito si Jesucristo, subalit anong katiyakan nyo kapag dumating yung araw na yon? Makakasama ba kayo sa araw na yon? Tiyak na babalik ang Panginoong Jesucristo at may katiyakan ng mga mananampalataya sa kaligtasan na meron sila. Subalit anong meron kayo? Kaya minsan pa ang apela ko sa inyo ay magkaroon kayo ng katiyakan kay Jesucristo. Napakasimpleng apela, napakasimpleng panawagan, subalit makabuluhan. Ang kalunos-lunos na kalalagayan. Ang kahihinatnan ng mga taong wala kay Jesucristo, subalit hindi yan nauunawaan ng mga tao. At para sa atin na mga mananampalataya, sa atin na may katiyakan kay Jesucristo, ito yung magbunsod sa atin para lalong magpursige sa pananampalataya habang naghihintay sa araw ng Panginoon. Siguro naman, dahil alam mo na babalik si Jesucristo, siguro naman ay hindi ka magpapa easy. Kung tawagin ng iba ay magpa-banjing. Medyo nakakatawang mga salita, subalit kung minsan ay merong ganitong mga Kristiyano. Hindi ganito ang sinasabi ni Pablo. Ang sulat ni Pablo sa mga Tesalonica ay puno ng mga paalala, puno ng mga babala. Bagaman na doon yung pagtitiyak, iba kayo sa mga taong nasa kadiliman, sila'y dadatnan ng biglang kapahamakan, gaya sa magnanakaw, subalit hindi kayo ganon, subalit hindi natapos yung si Pablo, kaya nga, huwag tayong matulog gaya nila. Marahil naka-encounter na kayo o nakarinig na kayo ng mga Kristiyano na nagsabi, marahil kayo mismo ay nasabihan na, alam mo kapatid, ako'y nag-backslide. Alam niyo mga kapatid, hindi uso sa Kristiyano ang mag-backslide. Ang uso sa Kristiyano at dapat sa Kristiyano ay magpursige sa pananampalataya na meron siya. Hindi yung magpapahinga muna ako. At darating yung panahon na ako ay manunumbalik. Mga kapatid, napakadelikado ng ganyang kaisipan. May mga tao na may panahon ako para bumalik sa Panginoon. May panahon ako para bumalik sa iglesia. Huwag natin subukan ng Panginoon. Ang tamang gawin ng Kristiyano ay magsumikap, magpursige sa pananampalataya habang naghihintay sa Panginoong Hesukristo. At sa tingin ko ay napakaganda ng himno na ating aawitin bilang tugon, nagpapakita na ang lahat ng bagay ay nakasalig lamang kay Hesukristo, maging ang ating kaligtasan. Pansinin niyo ang sinabi sa unang saknong, kay Kristo lang pag-asa ko, liwanag, tibay sa mundo. Batong panulok narito, di matitinag ng bagyo. Pag-ibig na kay dakila, sa takot pumapayapa. Kaaliwan ko sa lupa, Kristong biyayay sagana. Awitin po natin bilang tugon kay Kristo lang. Bakas po tayo sa panalangin mga kapatid. Dakila namin Diyos, aming dakila, pagbihayang Ama. Nagpapasalamat kami minsan po
Minsan pa sa mga oras na to na kami ay mayroong salita nyo na aming napagbubulayan. Salamat sa paalala minsan pa na kami bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano ay wala sa kadiliman. Sa halip kami ay mga anak ng liwanag. At dahil dito, Panginoon, kami ay hinahamon na huwag mamuhay gaya ng mga taong masasama, ng mga taong namumuhay sa kadiliman o mga anak ng kadiliman. Nawa, Panginoon, makita namin ang kaibahan ng aming buhay sa mga taong ito. Sila'y namumuhay sa kasalanan, sila'y walang kabanalan. Ngunit, O Diyos, kami ay hinahamon nyo na mamuhay ng nararapat sa iyong harapan, mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. At nakita rin namin, O Diyos, kung ano ang mga bagay na meron kami sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa biyaya ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa na kung saan ay nasa aming Panginoong Hesukristo lamang. At tawa nga ay ito'y aming ma-appreciate sa aming mga buhay at tulungan kami na ito ay aming maisagawa, mailapat sa aming mga pang-araw-araw na buhay, O Diyos. Tunay na ang mundo na aming ginagalawan ay mapanghamon, marami kaming mga pakikibaka, at kami ay sa iyo lamang makakaasa, Panginoon, dahil sa aming kaugnayan sa iyo. Kaya samahan niyo kami, tulungan niyo kami, Panginoon, na lalong makita namin ang ganda na mayroon kami kay Hesukristo. Salamat sa buhay ng aming Panginoong Hesukristo na inialay sa amin at sa Kanya kami tumitingin hanggang sa Kanyang muling pagparito. Kaya Panginoon, mahabag ka sa bawat isa, naway lalong pag-alabin niyo ang aming mga puso sa katotohanan na mayroon kami sa aming Panginoong Hesukristo. At iling namin na sa aming mga kasama ngayon, sa mga bisita namin, sa mga mahal namin sa buhay, nawa, O Diyos, ay makita nila ang pangangailangan nila kay Hesukristo, naway ilagak nila ang kanilang pananampalataya at katiyakan kay Hesukristo lamang. Kaya, O Diyos, salamat muli sa mga oras na to, salamat sa iyong mga salita. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.